I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, update sa inyo mga best. Ito, napaka-importante po ito. Kasi maikukumpara natin sa panahon ni Digong ang layo mga kababayan, as in ang layo. Bakit kanyo? Ito po yun Sabi po ng News 5. Ayan di ba? Ayan, rate drops by 13% in past 3 months. Sabi ng PNP. Kahapon po pinablis ito. November 2 in Pinos. Today is November 3, 2025. Agoy. Sabi po dito mga kababayan, ayan, but before, siyempre, shoutout sa mga Marcos Loyalist, supporters, Filipino and OFW. Hello. Ayan, magandang gabi at magandang araw. Saan man kayo sulok ng daigdig. Hello po, shoutout sa inyong lahat. Sabi po dito, November 2, 2025, the Philippine National Police, which is ang PNP, reported on Saturday, a 13.96% drop in nationwide. Ayan, hindi ko na banggitin guys kasi masilan po si YouTube, rate over the past 3 months. Ang galing. Sabi po dito ng PNP data, sabi dito mga best, PNP data showed index, ayan, fell from 6,961 cases between July and August 25 to 5,989 from August naman ito to October 30. Bumaba nga talaga, di ba? Parang 100 yata ang binaba mahigit, hindi, mali, mahigit 1,000 ang binaba, magandang pangitain ito mga bes. So, ibig sabihin, magaling mamuno ang Pangulo. Dahil alam po natin ngayon, bawal po yung mga tukhang-tukhang sa Marcos administration, yung mga reward system, bawal po yun. Panahon ni Digong kasi, talagang brutal yung nangyayari noon panahon na yun. Patay dini, patay doon. Basta may reward system, bira. Di ba? Mahilig pa naman sila magtanim ng ng ebidensya. Tapos palabasin. Ito gumamit ng ganito, yung pala tinanim sa bulsa. Di kayo naloka. Kasi napapanood ko yan yung mga ganyang klaseng mga style. Kaya congratulations sa PNP, of course, ating sa mga kasundulo natin, mga pulis. At siyempre, congratulations sa Marcos administration. Ayan ang order ng Pangulo. Hanggat maaari, hulihin mo sila. Pag nahuli sila, ikulong panghabang buhay ayon sa sentensya nila. Kung talaga sila po ay nagkasala ng mabuti. Di ba? Focus dito, sabi dito, focus. Ayan basahin nyo na lang. Such as ayan, and ayan. And motorcycle thief also declined by 14.1%. Di kayo naloka. Di ko gaano nababanggit ito guys kasi masilan yung management ng YouTube, sa totoo lang. Hindi niya kasi pinopromote, nililimited niya. Yun ang ayaw ko. But anyway, mga bes, alam nyo, sa buong mundo, dito sa universe, ika nga, sa bawat bansa, hindi po nawawala ang mga ganito. Itong mga ganito, mga ganitong pangyayari, hindi po nawawala yan. Bawat bansa, mayroong ganyan. Di ba? Baka sasabihin ng DDS, ngayon lang nangyayari yan sa panahon ni Pangulo Marcos Jr. Open your mind naman. Ay mga ganyang klaseng mga pangyayari, dekada po yan. Kaakibat na yan ng bawat bansa na mayroong ganyang nangyayari, mga kababayan. Kaya nga, mayroon tayong batas. Di ba? Alam nyo ba? Nilikha ang batas ng mundo ng Panginoon. Bakit? Kasi po mangyayari ang ganito di ba? Kasi kung hindi itinakda ng Panginoon ng batas, walang ganito, mga kababayan. So dahil may batas ang mundo, kumbaga
yan po ay inakda ng ating mahal na Panginoon. Yung batas na yan, natural. Bakit? Siyempre mayroong ganito. Dahil kung walang batas, ano mangyayari sa mundo? Lahat masama. Totoo yun. Maging masama ang tao sa mundo kasi walang batas. Allowed sila magkita ng buhay, allowed sila magnakaw, lahat ang gusto nilang gagawin ng masamang kasamaan sa kapwa. Sila, malaya sila kasi walang batas eh. Pero dahil itinatag, ng Panginoon ang batas sa mundo, dahil mayroong ganito, mga kababayan, nagets nyo ba yung ibig sabihin? Kaya nga sabi ko, very common na ito. 'Di ba? Hindi naman pwedeng walang ganyan. Kasi yan itinakda na. Kumbaga, kabalikat na ng mundo, may mga ganyang pangyayari sa atin. Kaya nga, dahil sa mga pangyayaring ganyan, sa mga kasamaan na ganyan, dapat i-implement natin ang batas sa kanila, mga kababayan. Hindi pwede. Pag na-found out na magkasala sila, kulong. With due process naman. 'Di ba? Para naman mabigyan sila ng pagkakataon na na idadaan sa proseso yung paglilitis, Pangit naman yung ikulong mo sila kaagad. Malay mo baka hindi silang may gawa, yung iba pala. So kailangan talaga ang paglilitis with due process, Importante po 'yan. Sabi dito, PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. said, the drop-in, sabi niya ganun, the drop-in, reflects the PNP's strengthening operational discipline and transparency of PNP. Bumalik po ang magandang imahe ng PNP ngayon. Kasi yung mga panahon ni Digong, Sos Mariusep, sangkot yung iba, kamo, dahil dyan sa reward system. Diba? Kaya ngayon, manumbalik din ang magandang imahe ng PNP. Kasi, magaling yung Commander-in-Chief. Magaling yung Commander-in-Chief. Ayan ang order niya. Hindi uso ang tukhang. Bawal ang tukhang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Even siya, ayunin ng ganyan. Na parang kitilin mo na lang yung mga ibang Pilipino, parang aso. Kahit mga kriminal yan, mga kababayan, bigyan mo sila ng ng due process para malilitis sila. Pag talagang sila po ang may ang salary, di kulong. For life in prison, ganun lang yun. 'Di ba? Wala naman kasi tayong death penalty, tinanggal ni Arroyo. Ito pa. Sabi dito, all these accomplishments are part of the PNP focus agenda on roadmap that ensure we manage resources, wisely, take care of our people, improve operation, uphold integrity, and work closely with the community, said Nartates as quoted by the state media ng PNA. Di ba? From August 26 to October 30, the police conducted 9,061 anti-operation that lead to 10,434 arrested. Dami. Dami yan, mga bes. Ilan? 10,434 arrest and the seizure of 1.91 billion worth of Jesus Mariusip, Santa Clara, Marimar, laki. Ano yun? From August 26 to October 30 lang? Ang laki naman nito, mga beso, Sa bagay, mayroon tayong mga video in-upload. Minsan kasi hindi in-spread ni YouTube So ayan magkano? Ang halaga ng nakumpiska nila. MGOs 1.91 billion. Tapos 10,434 arrested. Yan, buti nga sa inyo. 'Di ba? Tigas ulo nyo talaga yan worth of alam nyo na, over 11,500 wanted person were arrested. Congratulations, PNP. While 5,600 loose firearms were recovered.
Saan kayo makakita niyan? Congratulations po sa kapulisan natin. Yan, ganyan dapat. Nagtatrabaho sila. Mahiya naman sila kung di sila nagtatrabaho. Yung commander-in-chief nila nga kung saan sa nakakarating para magtrabaho. Diba? Masarili niyang bansa man or out of the country, international, nagtatrabaho ang Pangulo. Kaya nga nakakuha siya ng 50.7 billion another investment from Korea, South Korea yun. Biro nyo, ganoon kasi pag ang Pangulo. Kaya dapat masipag din ang kanyang mga gabinites. Diba? Sabi dito, crackdowns on illegal gambling and smuggle also led to the seizure of 2.86 million worth of the alam nyo, gambling materials and 337.8 million worth of contraband. Agay. Ganyan dapat. 'Di ba? Kung panahon pa ni Poncio Pilato, ewan ko lang. Wala tayong makukuha ang record na ganyan. Hindi nga yata nila nire-report 'yun kung ilan ang nasawi nung panahon na 'yun. 'Di ba? Tapos kalaunan nung tapos na yung termino, ayun, lumabas din ang katotohanan. Kasi nga, sabi ko, di ba, brutal? Bakit sabi ko brutal? Siyempre, guys, tingnan nyo naman, 2017 nga nireklamo na sa ICC. Di ba? Brutal parang aso na lang ang turing nila sa mga kapwa nating Pilipino sa kahit sabihin mo nagkasala sila. Ganun, wag ganun mga bes. Ang buhay ng tao, very precious yan. Kanya lang ang problema, gumagawa sila ng kasamaan sa kapwa nila, kumikitil sila, nagnanakaw sila, di ba? Kailangan i-apply ang batas sa kanila para makulong sila panghabang buhay. Di ba? Nartatis added that the internal reform, personal welfare programs, and stronger coordination with the local governments and communities remain central to maintaining peace and order nationwide. Saan kayo makakita niyan? Iyon naman ang dapat. Alam nyo, mga kababayan, once na magaling ang namuno sa Malacanang, ito po ang resulta. Ganyan kaganda. Baka mas mababa pa ba yan? Mas mababa pa dyan sa darating ng mga panahon. Basta magaling sila magtrabaho. Ang ating mga kapulisan ngayon mas kumbaga bumabalik ang tiwala ng taong bayan sa kanila. Hindi tulad ng nakaraan, nakakatakot kaya lumabas ka dyan, bigla kang itumba kahit wala kang kasalanan. Tapos pag naitumba ka, sasabihin nila, gumagamit ng bawal na gamot. Yung pala, tanim ebidensya. Yan yung ugaling mga nakaraan Totoo yun. Tingnan nyo si dating Senator Laila de Lima, tinaniman ng ebidensya. Ang sambayan ng Pilipino naniwala. Hindi kayo naloka. Ang galing nila gumawa ng istorya mga kababayan. Kaya ngayon, ang ginagawa nila, ina-apply na naman nila ngayon. Puro istorya laban kay PBBM. Kasi funded sila ng Chihuahua. Todo paninira para lang masira ang Pangulo. Ang akala nila kasi, mapapatalsik nila, dyan po kayo nagkamali talaga. Ay nako, ewan ko sa inyo. Parusahan kayo talaga ng Panginoon. So yan. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Well ako, siyempre saludo ako sa kapulisan, sa ating mga kasundaluan. Siyempre daman ko sa administration, higit sa lahat. Dahil kung pangit ang pamamalakad ng isang pinuno, pangit din ang lumalabas kung ilang bilang ng mga namatay. Diba? Tulad ni Digong, tingnan nyo, sangkaterba. Di kayo naloka. Kaya Crimes Against Humanity ang kaso sa laban sa kanya So war on drugs niya, di kayo naloka. Kaya ngayon nasa dahik. Imas Rihas. Pero alam nyo mga kababayan, napanood ko ni Attorney Conte. Talagang ito guys, real talk Kahit research nyo yan. Wala ng pag-asa si Digong na makabalik. Maniwala kayo. 100% po yan. I guarantee that. Malabo na mangyari. Sa lakas ba naman ng ebidensya, mga kababayan? Naku po, malulula ka. Si Garma na lang tsaka Las Cañas, Asierto, tsaka si Matubato. Naku po, doon pa lang Wala na.
bagsak na si Digong. Oh, yan. Wala nang pag-asa talaga. Ay, yung napapanood sa social media na sanabi, lalabas ang Tatay Digong nila. Ay, sus, pang ano lang nila yun, pang paluwag kalooban. pero, ayun o, the truth is, never come back to the Philippines, mga beswa. Real talk po yan. Oh, ay, totoo yun. Maniwala kayo sa akin, ah. Oh, yan o. See, ah. Sabi po dito ng News 5, ulitin ko, ha. Ayan, bumaba ng 13.96% nationwide. Ayan, sa bansa, nagdaang 3 buwan. Anunsyo ng Philippine National Police. Ngayon, base sa datos ng PNP, bumaba ng 5,989. Ang kaso ng naitalang index, ayan, mula August 26 hanggang October 30. Kumpara sa naitalang 6,961 cases noong July hanggang August 25. Ayun, bukod dito, bumaba ng 14.1% ang bilang ng focus. Ayan, gaya ng, ayan, alam nyo na, sabi dito, bukod dito, bumaba ang 14.1% ang bilang ng focus. Ayan, gaya ng, ayan, at car at motorcycle thief. Ayan. O, diba? Nakapagsagawa rin ang kapulisan ng nasa 9,061 operasyon kontra sa bawal na gamot mula nung August 26 hanggang October 30. Maging ang operasyon laban sa mga gamble saka mga smuggle. Ayan, bumaba din. Kaya sabi ko, 'di ba, pag magaling yung pinuno, yan po ang resulta. Baka sa susunod na buwan, mas mababa pa dyan. Yan po ang maganda. Pero lagi ko rin sinasabi, very common na po ang nangyayari sa buong mundo. Mayroong mga namamatay, mayroong namatay sa mga, yung nababanggit dyan. Ayan, ayan. Common na po yan eh. Kumbaga, centuries na yan. Pero, kahit sabihin mo very common na po yan, wag naman po halos libo-libo. Tulad na ginawa nung panahon ni Digong. Walang habas na pagkitil sa ating mga kababayan. Nakakasama yung mga inosenteng mga kabataan. Kasi ganito po yun. Hindi ko naman sinasabi na okay lang kahit manlaban. Hindi sa ganoon, mga bes. Ang importante po dito, hanggat maari, walang namamatay sa mga operasyon. Lalo na po ay kung tinaas na nila yung kamay nila at dumapa, ayun, pusasan mo na kaagad. Pero yung itaas na nga nila yung kamay nila, tapos tinumba mo pa, wag naman. Parang ano naman po yun unfair naman sa mga gumagawa ng kalukuhan. Hulihin mo na lang at ikulong. Ganun po yun 'Di ba? Kasi nakikita ko, nababasa ko yan, nangyari nung panahon ni Poncio Pilato Kahit sabihin mo itinataas na yung kamay, tulang ni Gayan. 'Di ba? Ano yun? Ayun yung teenager na sinasabi na tinataas na yung kamay niya. Sabi niya, sir, may aksama ko bukas. Di Los Santos ba yun? Kayan. Pero anong ginawa? Tinumba. Hindi kayo naluka. Pero guys, yung mga sangkot na mga kapulisan, police that time, nakulong yun Ewan ko lang kung, ang alam ko, nakakulong sila So, yun. Ito po ang pinakamaganda sa Marcos administration. 'Di ba? Kasi pagdating sa mga operasyon, sa bypass operation, mga kababayan, dapat, mga kapulisan dapat laging alerto. 'Di ba? Laging handa kasi pag sa pinaka-delikadong trabaho, yung bypass operation, ay sus, talaga naman malay mo may baril pala yung huhulihin mo. Kaya laging handa. Ngayon, pag alam mo talagang nakita mo kakasahan ka, unahin mo na. At least, 'di ba? At least, huwag mong hayaan na unahan ka. Pag alam mong bumunot, unahan mo na. 'Di ba? Unahan mo na. Kasi kaysa ikaw ang mamatay. Pero kung naman itaas niya ang kamay niya at dumapa, ayun. Ba't kailangan mo pang barilin yung tao katulad kay Kian de Los Santos? Tinaas na nga niya yung kamay niya,
pinutukan pa. Eh di kayo naloka. Di ba? Pangit yung ganun. Kumbaga, lumabag ka na sa kung ano po ang nasasaad sa batas. Di ba? Hulihin mo na, pusasan mo na. Itapon mo na sa kulungan. Pero kung yung alam mong kakasahan ka na, bumunot ng baril, unahan mo na. Di ba? Yun naman talaga. Alam nga naman nakatunganga ka lang. Hindi mo unahan na ba Gusto mo mas mauna ka dun sa simenteryo? Hindi so yun mga bes. At congratulations sa PNP. Yun ang maganda. Mga bes, ang aking pinaka-latest update. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye 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 na mabus. God bless Philippines. There's more mga bes.